Detalye sa pangatlong miscarriage ni Alex Gonzaga. Malungkot ang naging pagpasok ng bagong taon at 2025 para sa mag-asawang sina Alex Gonzaga at Lipa City Councilor Mikey Morada. Hindi kasi inaasahan na sa pangatlong pagkakataon ay hindi mabubuo ang baby na dinala ni Alex sa kanyang sinapupunan. Sa posted video ni Alex sa social media, ipinakita niya rito kung gaano siya sinuportahan ng mister sa maselang pinagdaanan noon. Sa unang pagkakataon nga ay narinig na nagpa-interview si Mikey sa kanyang sister-in-law na si Tony Gonzaga sa kanyang online program na Tony Talks. Dito unang narinig ang saloobin ni Mikey sa pagkawala ng ikatlo sana nilang baby. Wala pang 24 hours ang nasabing video upload habang isinusulat ang artikulong ito ay umabot na sa 2.4 million ang views nito. Nakita rin for the very first time kung anong ugali ang mayroon si Mikey habang sinasamahan nito si Alex sa kanilang journey sana bilang mga magulang. Naging madamdamin ang interview na ito dahil hindi madali para sa isang pamilya na magka-miscarriage ng 3 beses. Maraming factors ang kailangang tignan at walang tigil na pagsubok ang dapat pagdaanan matapos itong mangyari. Hindi rin naging madali para kay Alex ang dumaan sa miscarriage o kahit na sinong babae dahil ang hangad lamang nila ay magkaroon ng isang maliit na pamilya na mayroong mga batang inaalagaan. Ipinagdasal ni na Alex at Mikey na mabiyayaan ng anak bago sana magpasko noong December 2024. Hiniling pa nga ni Alex na regalo na ni Papa God sa kanya ang baby kahit siya ang magbe-birthday sa December 25. Pero unexpected ang ikatlong pagbubuntis ni Alex na pinaniniwala ang nangyari noong bakasyon nila at birthday ni Mommy Penty sa Singapore. Noong una hindi namin akalain. Wala kaming plano. IVF pa dapat. Pero delayed siya. And pagtingin namin, positive. Pero sa unang pagbisita nila sa doktor for ultrasound ay walang nakita sa matres ni Alex. At blighted ovum na naman ang sinabi sa kanila. Ang blighted ovum ay isang pagbubuntis kung saan ang embryo ay reabsorbed o hindi na nabubuo. Sa isang normal na pagbubuntis, ang isang embryo ay makikita sa isang ultrasound sa pamamagitan ng 6 na linggo pagkatapos ng last menstrual period ng isang babae. Ang unembryonic gestation ay isa sa mga sanhi ng miscarriage ng isang pagbubuntis at bumubuo ng halos kalahati ng first trimester miscarriages. Ang isang blighted ovum ay hindi maaaring magresulta sa isang viable pregnancy. Pero nanalig sila at nagdasal at makalipas ng ilang ultrasound. Ikinatuwa nila ang naging resulta matapos ang pagpapa-second opinion nila nang makitang may buhay na at mayroong gumagalaw sa loob ng embryo. Malinaw ang ipinakita ng ultrasound sa mag-asawa at dito rin unang narinig ang heartbeat ng kanilang soon-to-be-born baby. Walang pagsidlan ang kasiyahan ni Mikey at kinunan pa nga ito ng picture. Subalit hindi muli inaasahan na magkakaroon pala sila ng problema sa ikatlong pagkakataon. Nakitang mababa ang heartbeat ng dinadala ni Alex. Hindi ito kasing lakas ng pagtibok ng ibang mga fetus. Pero hindi sila nawala ng pag-asa at sinubukan na gawan ng paraan para masave nila ang unang baby. Nag-undergo si Alex ng IVIG o Intravenous Immunoglobulin Therapy na siyang sumusuporta sa isang malusog na pagbubuntis. At binabawasan din ang mga komplikasyon na nauugnay sa pagbubuntis ng mga kababaihan. Ngunit pagbalik ni na Alex at Mikey sa doktor noong December 28, hindi na umabot na masave nila ang heartbeat ng baby. Tuluyan na itong bumaba at nawala. Unti-unti nilang tinanggap ang pangyayari dahil sa pananalig nila sa Diyos. Ipinaubaya na kasi nila ito sa kanya at sinabing kung sila ay bibiyayaan ng baby, malugod nila itong tatanggapin. Pero kung hindi man ito mangyari, magpapasalamat pa rin sila. Ang lakas na nakuha ni Alex kay Mikey ay isang bagay na tumutulong sa kanya para makayanan ang masakit na sinapit nitong mga nagdaang buwan. Hanggang sa huli kasi ay umaasa si Alex na magkakaroon ng himala, na baka mabuo pa ang baby sa kanyang tiyan. Ang kumpirmasyon ni Mikey na wala na talagang pag-asa na mabuhay pa ito ang nagpa-realize kay Alex
na kailangan niyang ilabas ito ng kusa para na rin sa kanyang kalusugan. She just needed me to be there, to hold her, and to show her that I was strong for her. Every experience makes our relationship stronger. Matatandaan na October 2021 nang unang mabalita ang miscarriage ni Alex sa una sana nilang anak ni Mikey. Sari-saring bersyon ang narinig mula sa media dahil naunahan ang paglalabas ng kanyang kwento ng ilang mga reporters na nakaalam sa kanyang sitwasyon. Hindi naging madali para sa kanya ang pinagdaanan, pero nakayanan nilang mag-asawa na malampasan ito. Para kay Mikey, yung first one, hindi ko naisip na possible pala magkakaroon ng miscarriage. Yun ang super pinakamasakit, kasi excited kami. Napag-usapan namin, kahit paano wala pang buhay doon. Hindi lang talaga time pa. Matagal din bago nila naibahagi sa publiko ang kanilang pinagdaanan. Isang masakit na balita muli ang dumating sa kanilang pamilya nang sabihin ni Alex na ang ikalawa nilang miscarriage ay nangyari noong October 2023. Ang pagbubuntis na ito ni Alex ay isinagawa sa pamamagitan ng IVF o in vitro fertilization. Ngunit ang pagbubuntis ay natapos din ng maaga dahil sa chemical pregnancy. Noong panahong ito, lumabas naman ang balitang buntis ang kapatid niyang si Tony sa second baby nila ni Paul Soriano. Pero unti-unti rin niyang naintindihan na lahat ng nangyayari sa kanilang mag-asawa ay naaayon sa kagustuhan ng Diyos. Surrender everything to the Lord nga ang payo ni Alex sa mga kababaihan na may kapareho sa sitwasyon niya. Paliwanag nga ni Alex, sobrang patient ni Mikey at supportive sa kanya. Very supportive talaga siya. Pero hindi niya pinapakita ang mga emotions. Pinaparamdam niya na siya ang partner, na hindi ipaparamdam sa'yo na kasalanan mo. I was so pressured na. Pagkatapos sabi ko kay Mikey, Mikey, sorry. Sabi niya, bakit ka nagsusorry? Ang dami pa nating embryo. Go lang. Nagpaalala rin si Alex sa mga katulad niya na, huwag kayong magagalit kay Lord because may reason talaga. Always pray na ma-comfort ka niya. God always comforts the brokenhearted. Tapos kapag may bad news, sabihin nyo, Lord, be with me. Yakapin nyo ko the whole time para hindi ako masaktan at para hindi ako madurog. Sasamahan ka niya talaga. Kahit saan, kahit kailan, kahit anong mangyari, hindi umalis si Mikey sa tabi ni Alex. Nag-iwan din siya ng mensahe sa kanyang misis na ginawa at sinubukan ng lahat para magkaroon sila ng anak. Super thankful ako for trying your best to take care of yourself, carrying our third pregnancy, our third baby. Hindi man tayo pinalad ngayon. Lumalim ang ating relationship. At alam ko sa susunod, mas alam pa natin kung ano ang gagawin. Mas ma-appreciate pa natin ang isa't isa. And I'll always be there for you. Ang mga salitang kahit ikaw lang sapat na ay madalas ding marinig kay Mikey, lalo na sa mga vlogs ni Alex. Ang pagsabi niya nito sa misis ay nakakatulong na ma-boost ang self-esteem ni Alex at lumakas at tumibay ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa, maging sa hirap o ginhawa man ito. Mga ka-showbiz peeps, gusto naming marinig ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon. Send in your thoughts in the comment section below.